Miyembro ng gabinete, kasalukuyang senador at ilang nagbabalik sa Kongreso. Ilan lang yan sa mga humabol sa paghain ng kandidatura sa bisperas bago ang huling araw ng COC filing. At mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, alam mo talagang itong buong maghapon, masasabing ito na yung pinakamabigat na daloy ng mga COC filers simula nung nagsimula tayo nung October 1. Paano kasi last day na rin tomorrow at ito na yung ika nga bisperas ng pagtatapos ng filing ng COC at tinanggap po ng COMELEC kahit pasado alas 5 na basta nasa loob ka na nitong the 10th city ng Manila Hotel ng alas 5 ay tatanggapin pa rin ang iyong certificate of candidacy. Kaya kanina, Vicky, halos mag-aalas 6 na nung tuluyan nang natapos yung pagpa-file ngayong araw na ito. Narito po ang report. Isa sa mga naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw, si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing ng nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG si Abalos, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon po ay malamang OIC po muna ang pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Nag-file din ng COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng Lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, sina dating Senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ng COC sina dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson, retired Philippine Marines Officer Ariel Quirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ann Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Alcahas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobar, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Marquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Gether Malinaw at Joel Polinario. Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika, Independent Senatorial Candidate na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant Epifanio Perez, Transport Leader Marval Buena, dating NTF-ALCAC Executive Director Allen Capuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Maquiso. Po ay si Pedro Gonzales Ordiales. Vicky, sa ngayon ayon sa COMELEC ay nag-file din ng COC si former Defense Secretary Delfin Lorenzana at Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. At sa pamamagitan ng kanilang representative lamang po ito at hindi po talaga sila nagpunta dito at humarap sa media. Kabilang din sa nag-file ngayong araw sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Adriano, Neling Paliza, Eduardo Bautista. May mga iba pa pong mga nag-file ng COC sa pagkasenador ngayong araw na hindi na humarap sa media at sila ay sina Humalon Alice, Oga Patoza, Yuloyo Alwarico Tam, Jose Abelardo Asuncion Onghoko at Oscar De Leon Kasipong at Agapito Managase. So Vicky, sa ngayon ay malinis na. Kumbaga ikang wala ng tao halos dito kundi mga miyembro ng media at naghahanda na po ang COMELEC sa isang malaking araw. Bukas ang huling araw po ng filing ng COC. Vicky? Sandra, so ngayon, ilan na ang mga naghain ng COC sa pagkasenador? Yes, sa pagkasenador Vicky, ang huling count po na ibinigay sa atin ng COMELEC ay 127 senators and 137 naman po na party list groups. Vicky? Sandra, bukas na ang last day ng COC filing. At dati nang sinabi ng COMELEC, hindi na nila papayagan yung palitan ng kandidato pagkatapos ng October 8. Ano na ba yung rules ng COMELEC tungkol sa substitution?
Yes, Vicky, tama yan. At pinapaalala lagi nga ng COMELEC na ang filing ng COC ay October 1 to 8 at ito na rin yung panahon na pwede kang mag-file o mag-replace ng kandidato. Kaya ang gusto nila ay maiwasan yung tinatawag na placeholder, Vicky, kung saan meron iba nagpa-file pagkatapos later on pwede pa pala silang palitan ng ibang kandidato. So yan na lamang po yung panahon na ibinigay ng COMELEC para maiwasan nga daw po yung pagpapalit ng mga kandidato kung kailan medyo malapit na yung pag-iimprenta ng mga balota. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, ang kapatid niyang si Cavite Governor John Vic Remulla ang hahalili kay Benhur Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa natin ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niyan. Lalo pang nadagdagan ang mga party list na naghain ng kandidatura sa eleksyon 2025. Ngayong bisperas ng deadline ng filing para rito, 50 nominado ng mga party list ang nagsumite ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Mula naman noong unang araw ng COC filing ay umabot na sa 137 ang bilang ng mga party list mula sa iba't ibang sektor na naghain ng kandidatura. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig-isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto. Sa mga lokal na posisyon naman, tuloy ang tapatang Mayor Vico Soto at Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig. Kanina, naghain ng kandidatura si Diskaya, ang may bahay na may-ari ng St. Gerard General Contractor, na minsan ding naging shareholder sa St. Timothy pero nag-divest na umano. Ang St. Timothy, ang partner ng Miro System na nag-withdraw kaugnay ng pag-supply ng vote counting machine sa COMELEC. Kahapon naman, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Soto. Sa Marikina naman, magtatapat sa pagka-congressman ng unang distrito, sina Senador Coco Pimentel at incumbent Marikina Mayor Marcy Teodoro. Ayon kay Pimentel na naghain ng kandidatura kahapon, mismong ang kampo ni Teodoro ang nag-imbita sa kanya na tumakbo sa Distrito 1. Nagparehistro pa umano ang alkalde sa District 2 kaya nagulat siya nang bumalik ito sa District 1 at kahapon naghain ng kandidatura rin para sa unang distrito. Gita man ni Teodoro, ang mga Pimentel ang unang lumapit sa kanila para makipag-alyansa at ang usapan nila, ang asawa ni Pimentel ang tatakbo pero kalaunan kumalas umano sa kanilang alyansa ang mga Pimentel at nagdeklarang independent. Sa home province ng Pangulo naman, naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si re-electionist Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sinamakan siya sa filing ng amang si Pangulong Bongbong Marcos at inang si First Lady Liza Araneta Marcos.